Alarmado ang pambansang pulisya sa patuloy na paglobo ng bilang ng mga tauhan nito na nasasangkot sa iligal na mga gawain. Pero paglilinaw ng PNP, hindi raw nila cargo ang mga ito dahil desisyon mismo ng mga pulis ang pagpasok sa mga iligal na aktibidad. Si Paul Montibon magbabalita. Nito lamang nakaraang linggo nang muling masangkot ang PNP sa isang kontrobersiya matapos ang umunoy pangungutong ng 7 miyembro ng Eastern Police District sa isang negosyanteng Chino sa checkpoint sa Parañaque City. Bukod pa rito, ninakawan din umano ng grupo ang bahay ng negosyante sa Las Piñas City at tinangay ang pera at alahas nito. Kasunod dito, 4 na pulis mula sa Police Station 14 ng Quezon City ang inaresto matapos mabunyag ang maling paghawak sa ebidensya at hindi pagsunod sa tamang proseso sa isinagawang Oplan Galugad. Sa parehong lungsod, isa ring pulis ang inaresto matapos akusahan ng pananakit sa isang menor de edad. Lahat ng mga insidenteng ito ay naitala ngayong unang bahagi pa lamang ng taon. Ayon sa PNP, nasampahan na ng mga kaukulang kaso ang mga sangkot na pulis. Sa kabila ng pag-amin ng PNP ay kumambyo pa rin si PNP Chief Romel Marbil at iginiit na sariling desisyon daw ng mga pulis ang masangkot sa katiwalian. Wala raw kinalaman dito ang mismong organisasyon. Pero ang publiko di naniniwala sa PNP at tila nauupos na ang tiwala sa mga kapulisan, partikular na sa gobyernong Marcos Jr. Ito nga'y dahil sa mga insidente ng pamamaslang, pagnanakaw, iligal na droga at marami pang iba. Bagamat hindi naman sinasabing masama ang lahat ng mga pulis, ramdam ng karamihan ang takot dahil mismong ang mga tagapagpatupad ng batas ang siyang sangkot ngayon sa iba't ibang krimen. Ayon sa ilang residente, iba pa rin anila noong panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Bukod sa may takot noon ng mga pulis, bigurin umano ang mga kriminal na makakilos. Lalo na sa amin dito sa probinsya, parang hindi na kami takot lumabas sa hapon, hindi na kami nagsasara ng pintuan kasi yun na nga nabawas na yung mga droga, parang naano na yung mga droga noong panahon ni Duterte. Pero ngayon, parang ramdam ko, bumabalik na yung mga, kasi sa mga nakikita namin sa TV, bumabalik na yung mga masasama, tsaka marami na yung mga nakikidnap na mga ganyan, with ransom. Pero nung kay Duterte, nahuhuli. Ngayon, may nakikidnap na, may napapatay, ganun. Lumalala na ngayon. Dumadami na ngayong mga addict. Yung mga nang hold up. Noon, wala nang hold up sa amin dito. Pero ngayon parang marami nang magnanakaw. Marami pinapasok na bahay. Ganun. Kung si Aling Judy ang tatanungin, mas gugustuhin niyang ibalik ang pamumuno ni dating Pangulong Duterte bilang proteksyon na hindi lamang para sa kanyang pamilya at mga anak, kundi para rin sa kanilang buong komunidad at para sa kaayusan ng bansa. Akin, oo. Parang gusto ko na rin bumalik kasi yung sa sitwasyon nga. Kasi ngayon na sa administration ngayon, marami nang nabago, hindi katulad talaga kay Duterte. Sa gitna ng sunod-sunod na insidente ng katiwalian sa hanay ng kapulisan, lalong lumalaki ang hamon sa PNP na linisin ang kanilang hanay at maibalik ang tiwala ng publiko. Sa datos ng higit 3,000 kasong kinaharap ng mga pulis mula 2024 hanggang 2025, nanatiling malaking pagsubok ang pagpapatibay ng disiplina at integridad sa hanay ng mga tagapagpatupad ng batas. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, nag-uulat Paul Montibon, SMNI News.